Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening kung saan man kayo lupalop ng mundo. Ah, meron tayong pag-uusapan ngayon, itong ipinupush ni Eli San Fernando na pag-waive ng provincial rate. Itong National Minimum Wage Act. Para sa akin, pabor ako dyan. Sa ano na yan. Pabor ako dyan sa isinusulong niya na yan. Pero hindi pa pwede sa ngayon. At marami ding parang naging technical diyan, marami. Alam niyo ba kung bakit? Mamaya sabihin ko. Pero ito panoorin muna natin. Sa kabila ng krisis sa langis, wala pang aasahang reforma sa sweldo ang mga Pilipino. Hinaharang daw kasi ng ilang matataas na opisyal ang panukalang National Minimum Wage Act. Ayon kay Congressman Eli San Fernando, narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Kasalukuyang nakabinbin sa Kamara ang House Bill 8081 o National Minimum Wage Act na inihain ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Layo nitong magkaroon ng pantay na sahod sa bawat mga rehiyon at mabuwag na ang Regional Wage Board at maging National Minimum Wage na ito. Pero sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel, inamin ni San Fernando na mukhang malabo na itong umusad sa kasalukuyang administrasyon. Pasado na ang panukala sa House Committee pero natenga sa second reading sa plenary kahit pasuportado ito ni House Speaker Bojo D at ng nasa 200 kongresista. Ito raw ay dahil sa paghahadlang ng economic managers na iniimpluwensyahan umano ng Executive Secretary Ralph Recto. Utol sila sa anumang pag-uusap tungkol sa pagtataas ng sahod at anumang pag-uusap tungkol sa paraan o sistema ng pagtatakda ng sahod. So yan ang malaking problema. Ano yan? Hindi naman kasi pwedeng anuhin yan ngayon isa batas kagad ngayon yan. May kinakaharap ang Pilipinas. Yung crude oil pa lang, maraming company ng kailangan masuplayan. Tulad sa kuryente. Mga supermarket, kailangan din ng kuryente yan. Tataas yung bill nila. Tataas din yung sahod ng ng mga empleyado nila. Tapos yung bilihin, ganun pa rin. Pag tumaas, nagrereklamo. Di ba tama? Pag tumaas, magrereklamo na naman. Ang taas na bilihin. Walang silbi yung pagtaas ng sahod. Binabalance kasi yan. Kasi kayo, nag-uusap-usap kayo dyan sa Kongreso na dinidebate nyo yung mga ganyang usapin. Pero wala naman kayong businessman na nakakausap. Paano nyo makukuha yung panig nila? Tulak kayo ng tulak ng ganyan. Dapat kausapin nyo rin yung mga businessman kung kaya ba nila. Hindi lahat ng businessman successful. Di ba? Hindi naman successful lahat ng businessman. Lahat yan may mga struggle. Lalo na ngayon. Dahil sa shortage ng mga langis. Gumagamit din yan ng kuryente. Yung kuryente natin, gumagamit ng kailangan meron tayong sapat na langis. Kung hindi, magkaka-brown out. Tapos, ipupush yan. Hindi pa yan, pabor ako dyan, pero hindi pa yan sa ngayon. Huwag mong isabay yan sa yung krisis sa langis natin ngayon na kayo nakaharap. At busy din ang gobyerno natin. Yung hinaharang, hindi naman yan hinaharang. Pinag-aaralan pa nila yan. Hindi yung porket pagpasan nyo ng ganyan, one click,
pirma agad. Sabay celebrate ka. Ganun ba yon? Tuloy natin. natin. Ipinagtataka ng mangbabatas kung bakit naman maniobra ni Recto ang mga economic manager at maging ang Kamara ay hindi na rin kumilos para sa panukala. If you are the executive secretary, definitely you hold that much political weight. Whatever you say holds much political weight. Nakausap din daw ni San Fernando si Majority Leader Sandro Marcos na siya ring chairperson ng House Committee on Rules. Pabor daw ang presidential son sa panukala, pero ayaw nga raw ng mga economic manager. Tanong niya ngayon, bakit tila mas may boses si ES Recto kumpara sa Pangulo mismo? Kasi kung ako presidente, kahit pa ayaw ng economic managers yan, kahit pa sinabi ni executive secretary na ayaw ko lumusot yan, kung meron akong pakialam, meron akong pagmamahal sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, I'm the president. Baliktarin ko yung gusto nila. Tingin ni San Fernando, isa sa Yun lang. Hindi porket presidente ka, hindi mo na pag-aaralan yan. Kahit naman pabor si PBBM dyan eh. Kailangan na masusing pag-aaral yan. Na hindi nyo nga kinuha yung panig ng mga businessman eh. Mga business owner eh. Kayo-kayo na lang nag-usap. Di ba? Anong kalokohan yan? Hindi basta-basta ang pagpapatas ng sahod. Pag tumaas ang sahod, anong mangyayari? Bawas empleyado. Tapos magre-reklamo na naman kayo. Madami silang staff. Madaming staff ng isang company. Pero hindi naman sapat yung kita. Kapos sa pasahod. Ang mangyayari, magbabawas ng empleyado. Di ba? Tapos andyan na, rally dito, rally doon. Ang gulo. Magiging magulo. Dapat ang i-push nyo dyan, yung pababain yung mga bilihin. Para umakma sa sahod. Diyos ko. Di ba? Tuloy natin. siling dahilan ay pinoprotektahan daw ni PBBM ang boto ng Region 4A, kung saan kabilang ang Baluarte. Boto? Paano? Hindi naman na yung tatakbo. Wala nang pakialam yan. Mga ano talaga eh. Nasa ano na eh. Nasa conclusion na kagad eh. Direkto na Batangas. Sa mensahe naman ni ES Recto sa Billionaire News Channel, sinabi niyang dapat imbitahan rin sa pagdinig ng Kamara ang business community. Oh, tama. Sila lang din yung nag-uusap-usap dun eh. Anong kalokohan yan? Edi pagtaas ng sahod, edi ang magre-reklamo naman dyan yung mga mga businessman. Sasabihin niya naman, mga lugar ko yan, huwag niyong pakinggan yan. Kayo. Hindi alam kung saan lulugar yung gobyerno eh. Ayun si Elisan Fernando, aktivista eh. Di ba kayo? Nakita ko nga lang nakarang araw sa Politiktok eh. Kausap yung yung bata ni Luke. Doon siya nagbida-bida eh. Sa totoo lang talaga, kailangan pagka yung mga ganyang pag-uusap, pagpapataas ng mga sahod, dapat andyan din na kausapin nila yung mga business owner. Hindi yun sila yung mag-uusap dyan, magulo yan. Taas ka ng sahod, di mo nakausap yung business owner, magugulat naman sila. Nagpapasahod sila na below minimum na pala. Yung pala, nagtaas na ang sahod. Nung malaman nila yung mataas na yung sahod, ayun, nagtanggal ng tao. Pili na lang kung sino yung masipag.
mas dadami yung unemployed niyan. Tapos titirahin niya na naman yung gobyerno kasi madami daw. Bakit daw hindi nabibigyan ng sapat na trabaho? Ba't wala daw na ibibigay na programa? Eh, kasalanan mo yan eh. Pag nawala ng trabaho, pag kayo nawala ng trabaho, di ba tumaas na yung sahod? Takbo kayo kay Eli San Fernando. Maraming may bibigay na trabaho yan. At economic managers dahil sila raw ang nagsasabing bad idea ang panukala. Para sa agenda ay Saya Mirafuentes. Totoo naman yun, bad idea talaga yan. Dali-dali debatihin yan eh. Dali-daling ano yun yan. Ayun na, kakasabi ko lang. Sige, ikaw business owner. Meron kang 10 empleyado. 10 empleyado. Pero ang kita mo ay ano lang, sapat lang pampasahod. Walang pumapasok sa yung kita na ano, na para sa iyo. Eh anong gagawin mo? Ano yun, magbebenta ka para maipasahod ka lang tapos hindi ka kikita. Ang gagawin mo diyan, natural magbawas ka ng tao. Sabi mo na sa 10, bawas ka 5. Total nadagdagan naman na ng nadagdagan naman na yung sahod nila. Bawas ka 5. Yung tirang na 5, syempre, yung 5 na yon gagawin yung trabaho nung nawala. Dumoble trabaho. Bad pa yan sa ngayon. Pagka medyo nakaluwag-luwag na ang Pilipinas. Kasi yung Israel conflict na yan, hindi pa tapos yan. Kala niya tumigil yan. Tignan nyo. Hanggat hindi nabubuksan yung airspace na yan, wala yan. Tahimik yan ngayon. Naggagawa ng mga strategy yung mga yan. Ito ang mangyayari dyan. Philippines, 126 workers in Mactan Economic Zone or MEZ dismissed after 2 companies shut and another reduces operation amid the reduction in demand. Di ba? Ito yan, 2025. In Lapu-Lapu City's Mactan Economic Zone, a significant number of workers have been impacted by recent business closure and operational reduction. Nagsara at nagbawas. Binawasan ng operasyon. More than 120 workers in Mactan Economic Zone have lost their job due to the shutdown of 2 companies and the reduction of operations by another, primarily attribute to decreased demand. Ito pa sabi, City Public Employment and Service Office Head Kim Francisco confirmed in a phone interview with Sunstar Cebu on Saturday, April 12, 2025. Hindi ka pa ano nito Hindi ka pa kung mambabatas niyan. That a total of 126 from 3 MEZ companies were retrenched. This include 55 workers laid off from renewable energy firm, 51 from a semiconductor devices company, and 20 from Japanese-owned fashion accessories manufactured. Diba? Dapat tanggal. Yun lang naman yung mangyayari dyan sa sinusulong nila. Kasi, itong sinasabi dito, yung company, yun nga, nasabi ko na rin. Marami silang empleyado, pero yung kita, ano lang yan, sapat lang pampasahod, edi walang balik sa'yo.
Eh di ang ginawa nila, nagbawas sila ng empleyado. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Dapat kasi pagka magpapasa ka ng isang batas at kailangan magkaroon ng ano yan, pag-uusap-usap. Kailangan dapat meron diyan mga business owner. Hmm. Hindi yung kayo-kayo lang talaga diyan yung naglolokohan. Palakasan effect. Di pabor ka diyan. Sige, sige. Tropa tayo, pirmahan ko yan. Pabor ako diyan. Eh di wow. Hmm. Kahit naman ako eh. Sa totoo lang, kahit ako, pabor ako diyan. I-waive ang provincial rate para nga hindi na magsiksikan yung mga tao dyan sa Metro Manila. Pero parang hindi rin eh. Konti lang ang mga company sa mga sa mga probinsya. Mga companies talaga ay nakasentro sa Metro Manila. Mga main branch nandiyan sa Metro Manila. Tapos yung mga satellite branch nila diyan, nandiyan sa sa province, karamihan din nasa Metro Manila. 'Di ba? Ganun lang. Hindi pa talaga panahon para itaas 'yan kasi may kinakaharap din tayong krisis sa langis. Ang tataas pa ng bilihin. Ang gawin natin, kumayod na lang tayo. Ano naman tayo, madiskarte naman ang mga Pilipino. Magtanim. Kung wala ka naman sa Metro Manila, magtanim ka. Kaya mo si Sarah, nagtanim ng ng talong. Major niya yun major project. So, paano? Hanggang dito ko na lang tatapusin. Maraming salamat at goodbye.